Okay, hello Aris and Crosswatcher. Salamat sa pagpapaunlak sa ating ngayong buwan ng Nobyembre, no? So, ang pagbasa na ito yung nakapokus sa inyong love life gamit ang passion and patience spread. So, ang passions ito yung sinasabing ano parang ah, yung pusok or sabi natin yung malalim at matinding damdamin or it could be also na hilig or silakbo ng damdamin 'no, at saka isang yung pasensya o tiyaga na ano, na gagawin nating spread na 'yan 'no. So, ang pagbabasa na 'to actually din is nakaposok sa sorry, naka-focus po ito sa inyong love life 'no. At bilang isang natural na fire sign siyempre punong-puno ka ng passion at initiative 'no. At maganda maganda ito, 'no? Pero ngayong Nobyembre, ipinapaalala sa atin ng tarot na kailangan nating ibalanse ang init ng inyong damdamin sa lamig at linaw ng patience at ng integrity, 'no? So, titignan natin kung ano yung nag-iintay din sa'yo, 'no? Kung siyempre titignan din natin kung saan ka dapat kumilos ng buong tapang at kung saan mo naman kailangang mag-ingat at magpahinga rin. 'No? So, okay, handa na ba kayo? So, kukuha na tayo ng card na 'no? Tignan natin ang mensahe din ng card sa'yo. Later, kukuha rin tayo ng oracle. Gamit natin ang Mystic Red Oracle Tarot, 'no? Yan, maganda siya. Then, ah, Romance Angel Guidance din kukuha rin po tayo, 'no? Ayan. So, kung bago ka sa ating channel, 'no, please don't forget to like and subscribe din po at marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa patuloy na nanonood ng ating mga video, 'no? Ayan, para po ito kay Aris. Na natin, 'no? Babalasahin ko na po lahat para diretso tayo at i-cleanse natin po, 'no? Cleanse ko na siya kanina, but we will double the cleansing para ma-cleanse ko rin ang inyong spasyo, 'no? Agan, love life, aming spasyo. Ayan. So, ready na tayo. So, kuha tayo ng 5 dito, nak, no? Okay. So, para po ito kay Aris. Ang kanyang passions and patience, spirit guide. Wow, the lovers kaagad na. Anak ko, Aris, ha? Ang iyong passions, ang iyong silakbo, no? At ang iyong aksyon, syempre, ang what you need to do, nak, no? Ito yung what action you should take sa current dito ito kasi yung current state ng connections mo, single ka or actions din na dapat mong gawin, Aris. Ito pong action, ayun, meron na pala. And then, ang energy mo, ito yung tinatawag na patience card, ang energy mo na to hold back, na bumalik. Yan. Then obviously, kukunin na natin yung High Priestess as ang iyong number 4 card na about sa persons mo. Or sabihin natin, applicable to sa ano, sa other persons mo, no? Or for the new or sa mga bagong connections. And tignan natin ang overall love lessons para sa iyo sa Nobyembre. Love lessons para sa kanyang Nobyembre. Spirit guide.
Love lessons para sa kanyang Nobyembre. Love lessons para sa kanyang Nobyembre. King of Pentacles. Guidance. The Golden Mirror. Talking. Ikaw ang bumaba. Pa tayo ng Romance Angel Guidance. Para po kay Aries. Para po kay Aries. Aries. Take the effort daw. Great love is worth taking step to guided to take sa iyong Nobyembre, no? So, ito yung silakbo at tiyaga spread na tinatawag natin nak sa Tagalog, no? Ito yung pinakamalalim na pagbasa para sa iyo. Napakaganda at napakalalim na mga card mo rito, no? Base dito sa pinapakita ng mensahe din, no? So, ang iyong reading ay parang nagpapakita ng isang malaking pagbabago at pag-angat ng maturity ng iyong love life ngayon, no? So, ang current state or sabihin natin ang current vibe, andito ang the lovers mo, oh, no? Ito ang lovers. So, ang iyong connection ay nasa isang major turning point or sabihin natin a soulmate energy. Pag ito yung hindi lang tungkol sa pag-ibig o tungkol sa pagpili ng alignment ng values, no? So, parang kung single ka, ikaw ay yung nasa punto kung saan kailangan mo ng tignan ang maghanap or sabihin natin na na itigil na yung pagiging single, kumbaga pansinin ng mga manliligaw. Ngayon sa mga may nanliligaw na o sabihin natin sa may connection na, ito rin yung o sa maraming nanliligaw o ikaw marami kang nililigawan, kailangan mo ng mamili, parang gano'n 'no. Ito yung tungkol sa pagpili ng alignment din, 'no. Parang kayo yung nasa punto kung saan kailangan mong tignan ang relasyon o ang gusto mong i-attract at tanungin din siyempre 'no. Ito yung about na tanungin mo halimbawa na align ba ito sa aking highest good at long-term happiness ba? May matindi bang chemistry at harmonious energy na umiikot sa sa'min? 'No, parang gano'n na, tanungin niyo po ang inyong sarili 'no. Ang nakita natin is ang iyong aksyon na kailangan mong gawin 'no, dito ay ang Eight of Swords in reverse. Ito yung dapat gawin actually 'no, na naka-reverse sa'yo nak. Ang aksyon na kailangan dito ay actually yung kailangan mong gawin ay sirain ang mga sarili mong mental prison. Ikaw yung natatali ng takot na nakikita natin dito. Kumbaga limitadong paniniwala ito, eh, 'no, or marami kang pagdududa na ikaw lang yung gumagawa. Means, you're sabotaging yourself na wala kang tiwala, na wala ka ng karapatan umibig, na hindi ka maganda, nawawala yung confident mo, 'no? So, lumabas ka sa mental maze na 'yan, 'no? Ang ibig sabihin nito kasi is magsalita ka at mag-risk ka rin na palayain mo ang sarili mo sa anumang isipan mo na naglilimita sa relasyon mo o sa sarili mo nak 'no? Ayan, 'yan ang Eight of Swords sa ano na 'to 'no, 'yan daw ang dapat mong i-aksyon. Para ayan si lovers, ayan 'di ba ready ka na actually, 'no? And then kung makikita mo ang kailangan mong pigilan din, ito na yung sabihin natin na patience na na ano 'no, ito na yung kailangan mong pigilan, yung pagkakaroon ng petty conflict nak 'no, kasi may Five of Swords ka. Kumbaga sa'kin nakaharap ang barahan 'no, Five of Swords in reverse. So, kailangan mong pigilan din yung pagkakaroon ng petty conflicts or sabihin natin unnecessary competitions and drama 'no. Sa halip din siyempre yung makipag-away o makipagtalo tungkol sa maliit na bagay, makipag-unahan ka sa partner mo 'no, or sabihin natin, mag-relax ka kasi ang energy na 'to yung nagiging draining at distracting 'no.
Ang tiyaga dito yung nakikita natin ay ang pagpili mo ng kapayapaan at peace kaysa sa pagiging tama or being right mo 'no, yung lagi mong nakikipagtalo ka sa persons mo. So, ito yung kailangan na parang sabihin natin, ito yung energy to hold back na kailangan mong tanggalin, ito yung kailangan mong pigilan 'no, na sinasabi ng puwestong ito 'no. So, you have the Five of Swords, so 'wag makipagtalo, try to get even din sa persons ninyo 'no. And then meron ka rin dito na the High Priestess, ito yung partners mo or ito yung other person's perspective. Ito yung nasa isip niya sa'yo, ito how does he think of you 'no. Ito yung High Priestess. Kung ang kapartner mo actually is taong papasok pa lang sa buhay mo or sabihin natin ang kapartner mo ay nasa yugtunan ng deep intuitions at introversions, sila yung sabihin natin tahimik na nagmamasid lang or sabihin natin makinig din sa inner voice at ito rin yung naghihintay ng tamang timing siguro ang persons mo. So, maaring hindi nila sinasabi yung lahat sa'yo, sabihin din natin parang meron silang nararamdaman pero they will not gonna parang hindi pa sila ready pa magsalita sa'yo, nakikiramdam pa muna. Tinitignan kung karapat-dapat ka rin ba, tinitignan kung tama ba yung tingin nila sa'yo 'no. Kumbaga because this is a high priestess, kumbaga they listening to their intuitions din 'no, at maaaring hindi rin nila sinasabi ang lahat ng kanilang nararamdaman sa'yo or ang iniisip nila. So, ito yung pananaw nila yung puno ka ng misteryo at masyadong malalim ang emotional na pag-unawa mo 'no, na parang kumbaga kailangan mong respetuhin din 'no, ang kanyang ano, Aris, ang kanyang perceptions or ang kanyang paghingi ng konting palugit o panahon para makipag-decides kung anong dapat gawin sa relasyon 'no. Ayan ang nasa isip ng partner mo sa'yo 'no. And then kung makikita mo rito, ito ang King of Pentacles sa'yo, ang over love lessons mo rito, ang aral ng buwan na 'to is King of Pentacles. So, ang aral mo ngayon actually ng Nobyembre ay magiging isang stable, loyal at financial secure na partner. So, ang love life mo actually ay dapat nakatayo at matibay at sabihin natin practical na pundasyon 'no. Kumbaga, ang passions mo ay dapat gamitin sa paggawa ng security 'no, or sabihin natin emotional man o practical. Ito yung tungkol sa commitment na nakikita rito, na pagiging maaasahan mo at paglikha ng isang marangyang buhay kasama ang mahal mo nak 'no, yan ang outcome mo sa King of Pentacles. So, kung nakikita mo rin dito, susuportahan yan ng ating mystic mystic red ano 'no, red oracle. Andito ang golden mirror 'no. Ang mensahe ng card na 'to actually yung seryosong babala tungkol sa pagiging self-absorbed 'no, or sabihin natin ang pagpapapansin sa mga ugali ng narcissism, yung sarili lang iniisip parang gano'n 'no. Ito yung kagaya ng mga love bombing, narcissist, self-absorption, ayan yung one-sided 'no. May banta na mag-focus ka masyado sa gusto mong makuha sa relasyon 'no, or sabihin na ito yung Aries impulse, eh, 'no, o makaharap ka ng taong may ganitong ugali 'no. So, dito rin yung talking and interested. So, may awaiting message or sabihin natin ang pagbabalik ng komunikasyon na ay naghihintay para, pero tandaan ang King of Pentacles ay at High Priestess dito 'no, itong dalawa, kabilang yung nagsasabi nga mag-focus ka muna sa self-worth at may bago ka mag-invest din sa paghihintay ng text. But I could feel here na someone wants to text you kaya lang ayan 'no, nakikiramdam siya 'no, nakikiramdam ang High Priestess natin. Gusto ka niyang i-text kaya lang parang nag-aantay siya ng konting timing din ang persons mo 'no, but he will definitely wanted to talk to you at nami-miss ka rin kasi meron ditong email tayong nakikita. You might gonna be receiving some message or text din nitong November kung long distance kayo, kung LDR kayo or no connections kayo 'no. Parang they wanted to talk to you 'no.
Ayan. So, andito rin yung make the effort. Kung napapansin mo, meron ka ritong Aries make the effort, kay Romance Angel. So, ang mensahe nito yung direktang nag-uugnay din dito sa Eight of Swords natin, 'no? Ito sa Eight of Swords natin na so ito yung sabihin natin na sa dapat mong gawin upang makalaya ka rin sa mental prisons, 'no? At siyempre maabot ang matatag na King of Pentacles energy, 'no? Kailangan mong mag-exert ng active effort dito. Hindi mo dapat hintayin magbago ang sitwasyon na ikaw ang gumawa ng pagkilos, 'no? Hindi sa pakikipagtalo ha ng Five of Wands meron dito, 'no? Ibig sabihin kundi ito yung pag-alis sa takot at pagpili ng relasyon na align sa'yo, na kagaya ng lovers dito. So nakikita mo rito nak, ang Nobyembre mo ay tungkol sa pag-iwan ng lumang lumang gawi, 'no? Ayan yung sabihin natin na walang tiwala sa sarili, 'no? Parang kaya siguro nagtatago ka diyan, single ka pa rin, parang ganyan, 'no? Parang wala ka na parang tingin mo wala na magkakagusto sa'yo, 'no? Siyempre, 'yan ang sinasabi na lumang gawi din yung pagdududa, yung mga drama. At sabihin din natin yung pagpili ng mature at stable na align na pag-ibig. Kailangan mong maging maingat sa sarili, 'no? Especially sa sarili mong ugali at ang ugali ng iba na maaring maging one-sided, 'no? Ito ang golden mirror dito. So, kung nakikita mo rito ang pinakabuod na I could feel na napakalalim ng energy dito. So, ang buwan nito yung napakamahalagang panahon sa'yo ng pag-angat sa pagpili para sa iyong buhay pag-ibig. So, kailangan mong gamitin ang iyong pusok, ang fashions, 'no, sa tamang paraan. Habang pinapamahalaan mo ng patience or sabihin natin ang iyong pagtitiyaga. So, ang pangunahing pagbabago na kasalukuyan ng lovers dito, nasa isang major decisions ka, 'no, itong lovers. Nasa isang major decision point ang inyong koneksyon, kailangan ng alignment sa inyong mga pangarap at values. So, may matinding chemistry pero may seryosong choices kayong dapat gawin. So, ang nakikita nating aral ang aral ng buwan, ito yung King of Pentacles. So, ang ultimate goal ito yung magiging stable at loyal at mapagkakatiwalaan. So, kailangan mong bumuo ng praktikal na matibay na pundasyon sa halip na umasa lang sa matinding emosyon, 'no? Ayan, gamit din ang isip din 'no at umaksyon, parang gano'n ang sinasabi. So, kailangan gawin at, kailangan mong gawin ang actions na Eight of Swords dito 'no. Ayan, inuulit ko palayain ang sarili sa mga takot 'no, o pagdududa o mental block na sinasabi dito. So, ang kailangan mo rin pigilan ay ang Five of Wands dito, ang petty drama or sabihin natin mga petty conflict, 'yan ang iwasan mo sa pagiging or sabihin natin yung pagiging competitive mo or sa pagkakipagtalo sa mga maliliit na bagay 'no. So, piliin ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama na gusto mo lagi ikaw ang tama 'no. So, nakikita mo ang partner's energy dito, ang sa kabila ng panig na tahimik na nagmamasid at nagpapasya 'no, hindi nila ang persons mo naman 'no, mensahe mula rin sa paligid mo or ito sa mensahe ng persons mo, ba 'to? Kumbaga nagmamasid lang din ang persons mo. 'No, or sabihin mo kung yung manliligaw mo nagmamasid lang din sa'yo, kung ang persons mo, ang karelasyon mo nagmamasid lang siya sa'yo, 'no? Kumbaga, nagmamasid muna siya bago rin siya magpasya, 'no? Actually hindi niya sinasabi ang lahat, kailangan mo ring igalang siyempre ang kanyang process, 'no, sa malalim na intuition because may High Priestess dito. Ito ang kung papaano kanya tignan, what he was thinking of you also sa High Priestess. So, ang babala mo ay ang golden mirror nak 'no, mag-ingat sa mga ugali ng mga narcissism or pagiging self-absorbed, ito man yung magmumula sa iyo o sa taong ka-date mo nak 'no. So, iwasan ang relasyong one-sided 'no, at unahin ang iyong self-worth 'no. So, gamitin ang iyong natural na passion, ito yung silakbo na sinasabi 'no, para maging stable at maging maging matapat
'no? Hindi para makipag-away, kailangan mong magpakita ng effort na lumabas sa iyong doubt or mga pagdududa na 'yan. Dahil ang taong gusto mo ay naghihintay lang ng kalinawan at katatagan dahil nga itong ano 'no, itong High Priestess dito. So, ayan. So, I hope na nagkaroon ka ng liwanag sa iyong love life sa Nobyembre na 'no, and I hope nag-enjoy ka sa ating reading ngayon, and God bless you, 'no? And bibigyan nga kita kung anong mensahe din sa'yo, pabaon ng animal spirit para sa'yo, nak. Okay, mensahe po para kay Aries, sarili mong guidance ito, nak, sa Nobyembre. Para po kay Aries. Para kay Aries. Oops, ito lang. Coyote spirit, trust in the divine detour, no? So, ang ibig sabihin, nakita nyo ba, baka may number 16 kayo? Or baka November 16 something might come to you. O itong sabihin natin lovers mo, maaring magpakita sa'yo. Or sabihin natin there's a miracles coming might be to you sa November 16 na nakikita natin. Or it could be also November 7. That's ano, no? So that is, today is 6. Oh, tomorrow. No? This might be tomorrow, na. Wait mo na andyan si Coyote Spirit na ginagabayan ka. Even though na nasa detour ka, no? Pero ang Coyote Spirit na, ang mensahe sa'yo is, sa'yo na dito sa trust in the divine detour kay Coyote Spirit actually, no? Ang buwan ng Nobyembre mo yung sabihin natin magtiwala ka sa detour at nagbibigay ng perpektong ano 'to anak 'no, timing sa buong reading mo dito. Kumbaga, ang buwan ng Nobyembre ay maghahatid sa'yo ng malaking pagbabago at pag-angat sa maturity ng iyong ng buhay pag-ibig. Siyempre ito yung nakatuon sa pagbalanse at silakbo ng tiyaga at tiyaga 'no. So ikaw yung nasa major decisions kung saan kailangan mo lumipat at matatag at tapat na practical na King of Pentacles energy. So, mag-ingat sa mga ugaling one-sided. Yan, 'pag ang Coyote Spirit ay sabihin natin, ito yung magdadala sa'yo ng divine detour, no? Hindi dadaan sa inaasahan mong tweed na linya ang iyong love life, pero ang mga detour delay or mga sabihin natin hindi inaasahang pangyayari ay bahagi ng plano ng universe para dalhin ka sa tamang destinasyon. No? So, kailangan gawin at pigilan mo actually ang actions ng six of ang Eight of Swords dito, no? Reverse, palayain mo ang anumang mental block o takot, tandaan mo yan. Kailangan mong kumiles. Make the effort para basagin ang sarili mong pagdududa, ha? Kailangan ng tiyaga. Pigilan ang petty conflicts, no? Ayan, no? So, wag kang mag-alala dahil ang spirit guide sa'yo, ang Coyote Spirit, ah, medyo may mga delay or detour o hindi inaasahang pangyayari pero asahan mo na 'no, bahagi ng plano 'yan ng universe para dalhin ka sa tamang destination mo. Okay, ayan, thank you so much. Pahingi naman po ng like diyan and subscribe naman po kayo. Pahingi na rin po ng hype diyan, Aries 'no, at cross watcher. Marami pong salamat and God bless you all. Thank you, Aries. Bye-bye. Mag-comment po kayo kung anong gusto nyo ba, saan tayo gusto nyong mag-focus sa November, kung anong pa pong gusto nyong malaman sa Nobyembre. You want me to do career ba o financial? I-comment nyo lang po yan, no? And I will do that. Ayan, maraming salamat and God bless you po.